Ang batang nasa sinapupunan ng patay gutom na ahas na iyan ay hindi maaaring magmula sa aming kagalang-galang na angkan. Ipalaglag mo agad yan at maglaho na siya. Ang boses na naghasik ng pagdududa sa mga tainga ay umalingaw-ngaw mula sa smartphone na dumulas mula sa nanginginig na mga kamay ng aking anak sa gitna ng gabi. Isang napakalamig na boses iyon, katangian ng isang matriarka ng alta sosyedad na humahamak sa iba na parang mga insekto. Ngunit ang babaeng iyon, na siguradong nagpapasarap sa malambot na sofa ng kanyang mansyon, ay hindi pa rin alam ang katotohanan. Hindi niya alam na sa loob ng ilang araw, kaming pamilya na hinahamak niya bilang mga hamak na magsasakang amoy lupa ay hihila sa kanyang makapangyarihang angkan papunta sa mismong impyerno. Nagpapatakbo ako ng isang maliit na taniman ng strawberry sa malamig na kabundukan ng Benguet. Kalalampas pa lang ng 2:00 ng madaling araw nang ang lumang pinto ng aking bahay sa bukid ay kinalampag ng may nakakabaliw na galit. Sino ba naman sa ganitong oras? Kasabay ng ingay ng malakas na ulan na tila nagbabadya ng isang matinding bagyo, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod at mabilis na katok na parang isang desperadong hayop na tumatakbo mula sa kamatayan. May bikig sa lalamunan, tumakbo ako para buksan ang pinto sa unahan. Nay, nakatayo roon ang kaisa-isa kong anak na si Isabel, 28 taong gulang. Basang-basa at puno ng putik. Isabel, anong ginagawa mo rito? Anong nangyari? Napigilan ko ang aking paghinga. Ang figura ng aking anak, na naiilawan ng malamlam na ilaw ng balkonahe, ay nakakadurog ng puso. Ang kanyang magandang itim na buhok ay puno ng putik at lupa, at ang kanyang pisngi ay namamaga at may pasa. Ang mamahaling bestida na suot niya ay walang awang na punit, at ang kanyang maninipis na braso ay tadtad ng hindi mabilang at masasakit na pasa. Ngunit higit sa lahat, siya ay nakayuko, desperadong nakayakap ang dalawang braso sa kanyang tiyan na nagsisimula ng lumaki. Nay, patawad po talaga. Isabel, magsalita ka. Sino ang may gawa nito sa iyo? Sa sandaling yakapin ko siya, bumagsak siya na parang isang manikang pinutulan ng tali. Yakap ang kanyang katawan na kasing lamig ng yelo. Kinaladkad ko siya papasok ng bahay na tila lutang ang isip, habang binabalot siya ng mga kumot at hinahagod ang kanyang nanginginig na likod. Ang aking isip ay isang ipo-ipo ng pagkalito at lumalaking galit na nagbabadyang lamunin ako. 1 taon na ang nakalipas, nagpakasal si Isabel kay Anton, ang tagapagmana ng Mendoza Group, isa sa pinakamalaking korporasyon sa Metro Manila. Ang anak ng isang hamak na magsasaka ay hindi karapat-dapat sa ating pamilya. Dapat ay gumagapang ka sa putik para mabuhay. Mula noong araw na nagpunta kami para magbigay galang, ang kanyang biyanan na si Doña Carmen ay trinato kami ng may paghamak at mapangmatang pangungutya. Sa kabila ng lahat, pinayagan ko ang kasal dahil nagmakaawa sa akin si Anton, nangangakong poprotektahan ko si Isabel sa buong buhay ko. Noong 1 buwan lang, tumawag sa akin ang aking anak, basag ang boses dahil sa emosyon, para sabihing, Nay, buntis po ako. Kung ganoon, bakit? Bakit kailangang tumakas ng aking mahal na anak sa gitna ng bagyo? Itinatapon na parang basahan habang tinatakasan ng kamatayan. Tatawag ako ng pulis. Pulis at ambulansya. Ngayon din, nang ang nanginginig kong kamay ay lumapit sa telepono, sumigaw si Isabel na parang sinasaksak at kumapit sa akin. Wag po! Mula sa namamaganyang mga mata ay bumalong ang makapal na luha. Kung tatawag kayo ng pulis, gagamitin ng mga Mendoza ang kapangyarihan nila para pagtakpan ang lahat, at sa pagkakataong ito, ay papatayin na talaga nila ako, at pati na rin ang sanggol ko. Nanigas ako na hawak ang telepono, nalubog sa isang malalim at napakalamig na katahimikan. Papatayin nila ako. Ang bigat ng mga salitang iyon na lumabas sa bibig ng aking anak ay unti-unting nagpakulo sa dugo ng aking buong katawan. Siya ay nanginginig sa takot, sinusubukang protektahan ng buong lakas ang buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Sa kanyang mga mata ay nasasalamin ang matinding desperasyon, na tila ba masakit niyang napagtanto kung gaano kami kawalang laban at kaliit sa harap ng higanting kapangyarihan ng isang imperyo ng negosyo. Doon na nagsimulang mag-vibrate at umilaw ang smartphone ni Isabel na nahulog sa sahig, kasabay ng isang nakakapangilabot na tunog. Sa screen ay lumitaw ang pangalan, Doña Carmen, Carmen Mendoza. Iniwan ang aking anak na umiiyak ng walang tigil. Tumayo ako ng tahimik at tiningnan ang umiilaw na screen. Sa kabilang linya ay isang halimaw mula sa uring mapribilehiyo na naniniwalang gamit ang pera at kapangyarihan,
maaari nilang paglaruan kahit ang buhay ng mga tao. Ang isang ordinaryong mamamayan ay walang laban upang manalo, ngunit sila ay gumawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Minamaliit nila ang matandang ito, na inaakala nilang isang simpleng magsasaka, nang hindi alam kung sa anong mundo ako gumalaw noong nakaraan. Ang smartphone sa sahig ay patuloy na nag-vibrate ng makulit. Ang pangalang Doña Carmen Mendoza ay kumikinang sa dilim ng silid na parang mga mata ng ahas na nag-aabang sa biktima nito. Si Isabel, nanginginig na parang isang takot na ibon, ay kumapit sa aking braso. Tahan na, magiging maayos din ang lahat. Habang marahan kong hinahagod ang kanyang likod, tiningnan ko ang telepono gamit ang malamig na mga mata. Hindi pa ito ang tamang oras. Napanatili ko ang isang malalim at mabigat na katahimikan. Pinipigilan ang aking hininga habang pinagmamasdan ang screen hanggang sa ito ay mamatay. Hindi nagtagal, ay tumigil ang tawag, at tanging tunog lamang ng malakas na ulan ang muling pumuno sa silid. Sa katahimikang iyon, ay nagsalita ako ng mahinahon. Isabel, ipagtitimpla kita ng mainit na salabat. Kapag kumalma ka na ng kaunti, ikwento mo sa akin ang lahat. Pinunasan ko ang kanyang basang buhok gamit ang tuwalya at binuhay ang lumang pugon na panggatong. Pagkatapos ng isang higop ng mainit na salabat, medyo nabawasan ang panginginig ni Isabel. Gayunpaman, ang lumabas sa kanyang bibig ay isang paglalarawan ng impyerno na mas nakakakilabot pa sa aking pinakamasamang bangungot. Noong una, mabait sa akin si Anton, pero nagbago ang lahat nang lumipat kami sa mansyon ng mga Mendoza sa Metro Manila. Ang boses ni Isabel, habang ikinukwento ang mga pangyayari ng putol-putol, ay halos isang bulong. Ang kanyang biyena na si Carmen, ang asawa ng presidente ng Mendoza Group, ay hindi kailanman siya trinato bilang isang tao. Gumigising siya bago pa ang mga kasambahay para asikasuhin ang paglilinis ng malaking mansyon at paghahanda ng lahat ng pagkain. Kung hindi nito gusto ang lasa, minsan ay itinatapon nito ang mainit na sabaw sa kanyang ulo. Sa kabila ng lahat, nagtiis si Isabel. Naniniwalang poprotektahan siya ni Anton. Ngunit siya, sa harap ng kanyang ina, ay nagiging maamong tupa at inililihis na lamang ang tingin habang inaabuso ang kanyang asawa. Nang malaman ko ang tungkol sa pagbubuntis, natuwa ako na parang tanga. Iniisip na baka ngayon ay matanggap na nila ako ng kaunti. Tinakpan ni Isabel ang kanyang mukha ng mga kamay at humagulgol. Ang batang nasa sinapupunan ng isang maruming ahas na patay gutom na tulad mo ay hindi maaaring maging kay Anton natin. Isinigaw sa akin ng biyenan ko pagkasabi ko sa kanya na may malademonyong ekspresyon. Siguradong nagpabuntis ka sa kung sinong hampas lupa para makuha ang aming yaman, nakakadiring magsasaka. Nakakasuka. Balak mo bang ihalo ang dugong putik mo sa aming malinis na angkan? Mga nakakahiya at mapang-abusong insulto. At ang pinakamasama sa lahat ay pumanig din si Anton sa kanyang ina. Tama si Mama. Walang patunay na anak ko yan. Hindi ko na kailangan ng DNA test. Paano ako magtitiwala sa isang babaeng tulad mo? Nawasak ang mundo ni Isabel. Ang mga salita ng lalaking pinakasalan niya dahil sa pag-ibig ay isang malamig at pinal na pagtataksil. Pagkatapos noon, lumala ang sitwasyon. Sinadyang magtapon si Doña Carmen ng mantika sa paanan ni Isabel para siya ay madulas. Naghahalo ito ng panis na pagkain sa kanyang mga pinggan. At ngayong gabi, namutla ang mukha ni Isabel sa takot. Umuwi si Anton ng lasing at sinigawan ako. Ipalaglag mo ang batang yan kundi itutulak kita sa hagdan. Sinubukan niyang sipain ang tiyan ko. Ano? Napatalon ako mula sa aking kinauupuan na nagpagitkit sa silya na ang isang asawa ay sinubukan sipain ang tiyan ng kanyang sariling buntis na misis. Iyon ay higit pa sa pang-aabuso o pananakit. Iyon ay isang malinaw na intensyong pumatay. Tumakas ako sa abot ng aking makakaya. Walang pitaka, paulit-ulit na natutumba sa ilalim ng ulan. Ang mga pasa sa braso ni Isabel ay nagsilbing patunay sa kalupitan ng kanyang pagtakas. Mabuti at tumakas ka, maligayang pag-uwi. Niyakap ko ng mahigpit ang aking nanginginig na anak, ang kaisa-isang tao sa mundo na iniluwal ko ng may sakit. Ang pinakamahalaga sa akin, ang nakakasilaw ng ngiting iyon noong puno siya ng putik habang nagpipitas sa mga puno ng strawberry. Walang awang tinapakan nila iyon. Nay, natatakot ako. Sabi ni Anton kapag nahanap niya ako, hindi niya ako mapapatawad. Kukunin nila ulit ako. Tahan na, hindi ko hahayaang madampian ka nila kahit isang hibla ng buhok.
Poprotektahan kayo ng nanay mo at ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Sinabi ko iyon ng may paninindigan. Sa aking mga salita ay walang bakas ng kasinungalingan o pagdududa. Pagkatapos makatulog ng mahimbing ni Isabel dahil sa labis na pag-iyak, bumaba akong mag-isa sa madilim na pasilyo. Patuloy na hinahampas ng malakas na ulan ang mga bintana. Pumasok ako sa isang lumang bodega na ilang taon nang hindi nabubuksan. Dahan-dahan kong kinuha ang isang lumang kahoy na kahon na nababalot ng alikabok at inangat ang takip. Sa loob ay walang mga gamit sa pagsasaka, kundi isang makapal na itim na leather na kuwaderno, isang tumpok ng mga lumang business card, at isang kupas na litrato. Sa litrato ay kasama ko noong aking kabataan, ang isang grupo ng mga lalaking may mga nakakatakot na mukha na ngayon ay nangunguna sa mga elitista ng Pilipinas, Mendoza Group. Nahanap ko ang pangalang iyon sa aking listahan at ngumiti ng malamig. Ang dating presidente ng Mendoza Group, ang asawa ni Carmen at ama ni Anton. Bago niya marating ang kanyang kasalukuyang posisyon, ilang maruruming tulay na ba ang tinawid niya? At sa tulong nino siya nakaligtas. Siguradong hindi alam ng bagong henerasyon ng mga mayayaman iyon. Hindi nila alam ang takot na idinulot ko. Ang taong tinawag noon bilang ang Doña de la Vega. Sa sandaling iyon, ang nakakabinging pagtili ng mga preno ng sasakyan ay bumasag sa katahimikan sa labas, na sinundan ng dagundong ng ilang mabibigat na makina na huminto, pumapalibot sa aking maliit na bakuran. Mula sa bintana, ang mga ilaw ng ilang headlight ay kumikinang ng nakakapangilabot sa dilim bago mag-umaga. Sa wakas, gumalaw din sila. Ang tunog ng mga pintuan ng sasakyan na padarag na binubuksan at isinasara ay bumasag sa katahimikan ng bagyo. Pagdungaw ko, nakita ko ang tatlong itim na luxury car na nakaparada na tila walang awang niyuyurakan ng lupa ng aking hamak na bukid. Ang matinding liwanag ng mga headlight ay nagpaputi sa kalangitan. Nandito na sila. Ibinulsa ko ang itim na leather na kuwaderno at marahang naglakad patungo sa pintuan. Mahimbing na natutulog si Isabel sa kwarto sa dulo. Hindi ko hahayaang madampian nila siya kahit isang daliri. Blag. Bago ko pa man mabuksan, ang lumang sliding door ay sinipa ng malakas mula sa labas. Isang bugso ng hangin at ulan ang pumasok sa pasilyo, at ang mga mamahaling leather shoes na puno ng putik ay walang galang na pumasok. Hoy! Saan nagtatago si Isabel? Lumabas ka na! Ang aroganteng boses ng isang lalaki ay umalingaw-ngaw na hindi man lang sinusubukang itago ang kanyang inis. Nakatayo roon si Anton, ang asawa ni Isabel. Namumula ang mukha sa galit at basang-basa ang kanyang mamahaling suit. Sa likod niya ay ilang malalaking lalaking nakaitim at sa tabi nila ay isang babaeng nakasuot ng makapal na fur coat na hindi bagay sa lugar habang may nagpapayong sa kanya. Siya ay si Carmen Mendoza, ang biyena ni Isabel at asawa ng presidente ng Mendoza Group. Oh, ang baho ng amoy, amoy babuyan. Nakakakilabot isiping dito lumaki ang ina ng magiging apo ko. Tinakpan ni Carmen ang kanyang ilong at tiningnan ako at ang aking bahay na parang nakatingin sa isang nakakadiring bagay. Aba, napakaingay na pagbati sa ganitong oras ng gabi. Hindi ito ang palasyo ng mga Mendoza, alam nyo ba? Nang sabihin ko iyon ng mahinahon, humakbang ng malalaki si Anton at tiningnan ako gamit ang malamig na mga mata. Tumahimik ka, matanda. Nasaan si Isabel? Alam naming dito siya nagtago. Ilabas mo siya ngayon din. Nagpapahinga ang anak ko. Tumakas siya para iligtas ang buhay niya matapos mo siyang saktan physically bilang asawa niya. Saktan? Huwag mo akong patawanin. Binigyan ko lang ng leksyon ang ahas na patay gutom na yon. At saka, sino bang nakakaalam kung sa akin ang basurang nasa tiyan niya? Ang mga salita ni Anton ay nagpayelo sa aking dugo. Ang tawaging ahas ang sarili niyang asawa at ang munting buhay sa sinapupunan nito at pagdudahan ang kanyang pagiging ama. Ito ba ang tunay na mukha ng lalaking nangakong poprotektahan siya habang buhay? Tama ang anak ko. Isang kawalang hiyaan na ang mga basurang tulad ninyo, mga dugong putik, ay subukang ihalo sa aming marangal na angkan. Siguradong nagpabuntis ang babaeng yan sa ibang lalaki para angkinin ang yaman ng mga Mendoza. Napakasamang mga linta, mag-ina, tahol ni Carmen mula sa ilalim ng payong. Linta, dugong putik, kawalang hiyaan mga hindi ka panipaniwalang insulto. Isa-isa, ang isang normal na ina ay magsisimulang sumigaw o susugod sa kanila, baliw sa galit. Ngunit hindi ko binago ang aking ekspresyon kahit kaunti.
Napanatili ko ang isang malalim at napakalamig na katahimikan. Marahil ay may bahagyang ngiti pa sa aking mga labi. Ang aking nakakabahalang katahimikan ay mas lalong nagpainis kay Anton. Ano? Anong tinitingin-tingin mo? Kahit tumawag ka pa ng pulis o abogado, walang kwenta. Sa kapangyarihan ng Mendoza Group, kaya kong gawing patag ang basurang bukid na ito gamit ang bulldozer bukas na bukas din. Ngumiti si Anton nang may pagmamalaki at sumenyas gamit ang baba sa mga lalaking nakaitim sa likod niya. Hoy, maghanap kayo sa loob. Kaladkarin niyo palabas ang babaeng yan at dalhin direkta sa ospital. Ngayong araw din ay aalisin natin ang basurang dala niya sa kanyang tiyan. Yes, boss. Humakbang papasok ang mga lalaking nakaitim dala ang kanilang maputik na sapatos. Sa sandaling iyon. Sinabi ko nang huwag kayong pumasok gamit ang marurumi ninyong sapatos, mga basura. Ang aking boses, mababa at mahinahon, ngunit umaalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng aking pagkatao, ay yumanig sa pasilyo. Hindi ko itinaas ang aking boses, ngunit ang aking mga salita ay nagtataglay ng ganap na awtoridad ng isang taong nakaligtas sa hindi mabilang na mga labanan. Ang paggalaw ng malalaking lalaking nakaitim ay tumigil na parang naparalisa sila. Instintibo nilang naramdaman ang pambihira at nakamamatay na aura na nagmumula sa maliit puting buhok na matandang nasa harap nila. Hoy! Anong nangyayari sa inyo? Mga tanga! Gumalaw kayo! Si Anton, na nalito sa kakaibang atmosfera, ay hinampas ang likod ng isa sa mga lalaki. Pagkatapos, dahil sa pagkadismaya, itinaas niya ang kanyang kanang kamay laban sa akin. Buwisit na matanda, kapag humarang ka, wala akong sasantuhin. Bumagsak ng malakas ang kanyang kamay para sampalin ako sa pisngi, ngunit sa mismong sandaling iyon, ang braso ni Anton ay biglang tumigil sa ere. Hindi ako ang pumigil sa kanya. Isang matangkad na lalaki na biglang lumitaw sa tabi ko nang hindi ko napapansin ang nakahawak sa kanyang braso ng may hindi pangkaraniwang lakas. Sino kang ka? Bitawan mo ako! Sigaw ni Anton, namimilipit ang mukha sa sakit. Ang lalaki, na basang-basa ang mukha dahil sa ulan, ay tumingala at sinabi gamit ang malamig na boses. Napakagandang asal naman, Senyorito Anton. Sa sandaling makita niya ang mukha ng lalaking iyon, ang mukha ni Carmen na nasa likod ay namutla na parang papel. Hindi maaari. Bakit kayo nandito? Ang taong itinuturo ni Carmen ng nanginginig niyang daliri ay si Adrian Valderrama, ang kinatawan sa Pilipinas ng isang dambuhalang foreign investment fund, kung saan ang Mendoza Group ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon para sa isang napakahalagang kasunduan na para sa kanilang kinabukasan. Bakit niya ako tinatawag na ganoon? Isang hamak na magsasaka, ang aking senyora, Carmen Mendoza. Medyo matatagalan pa bago mo matuklasan ang katotohanan. Mr. Valderrama. Bakit kayo, ang direktor ng isang foreign investment fund, ay nandito sa isang babuyan na ganito? Umatras ng isang hakbang si Carmen na nakangiwi ang mukha, suot ang kanyang maputik at mamahaling takong. Itinaya ng Mendoza Group ang kinabukasan ng kumpanya sa investment ng pondo na pinamumunuan ni Valderrama. Alam niya mismo na ang kanyang asawa, ang presidente, ay ilang araw nang nagmamakaawa rito. Uy mama, sino ba tong aroganting lalaking to? Hinahawakan ang braso ko ng ganito. Tingin ba niya makakalusot siya matapos kalabanin ang Mendoza Group? Si Anton, hindi naiintindihan ang sitwasyon, ay desperadong sinusubukang kumawala mula sa hawak ni Valderrama. Anton, tumigil ka. Hoy, hindi ko alam kung magkano ang ibinayad sa iyo ng matandang na ito, pero kapag pumanig ka sa mahirap na magsasakang ito, gagamitin ko ang kapangyarihan ko para pabagsakin ang kumpanya mo. Pagkarinig sa isip batang at aroganting banta ni Anton, kahit ang mga malalaking lalaking nakaitim ay tiningnan siya na parang hindi makapaniwala sa narinig. Pabagsakin ang kumpanya ko. Ngumiti ng malamig at mapangutya si Valderrama. Sige, gawin mo. Sa pamamagitan lamang ng isang tawag ko sa iyong ama, hindi ka na makakaligtas sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Bitawan mo ang maruming kamay na yan at lumuhod ka sa tabi ng matandang iyan. Marahil dahil napanatili ni Valderrama ang isang hindi natitinag na pagkamahinahon, unti-unting nabawi ni Carmen ang kanyang karaniwang pagmamayabang. Tumikhim siya at nagsalita ng may pagmamalaki. Mr. Valderrama, sigurado akong napadpad ka sa babuyang ito dahil sa isang pagkakamali, ngunit para sa sarili mong ikabubuti, huwag kang makialam. Ang mga babaeng ito ay mga kasuklam-suklam na manloloko na naghahabol sa aming yaman.
Ang anak ng matandang ito ay nabuntis ng isang hampas lupa at nagsisinungaling na kay Anton ko raw ito. Si Carmen, na nakatingin sa akin na parang nakakita ng isang gopo, ay nagpatuloy sa kanyang matinis na boses. Ang mga mahihirap ay nagsisinungaling na parang humihinga lang. Dapat sana ay makontento na sila sa paggapang sa putik, ngunit ang pagtatangkang dungisan ang marangal na angkan ng mga Mendoza ay isang kawalang hiyaan na hindi mapapatawad. Kailangan naming ilabas ang maruming anak na iyan at tanggalin ang basurang nasa tiyan niya. Babuyan. Kasuklam-suklam. Basura sa tiyan. Pang-iinsulto. Matapos ang isa pang pang-iinsulto. Bawat isa ay nakakasuka. Ang isang normal na tao ay susugod sa kanila nang makalimutan ang galit. Ngunit hindi ko ginagalaw kahit isang kalamnan sa aking mukha. Pinapanatili ang malalim at malamig na katahimikan. Hindi rin ako nakaramdam ng pride. Parang pinagmamasdan ko lang ang dalawang nakakaawang payaso na masayang hinuhukay ang sarili nilang libingan. Si Anton, na nalito sa aking katahimikan at nag-aakalang nawalan ako ng imik dahil sa takot sa kapangyarihan ng kanyang pamilya, ay lalong lumakas ang loob at tumawa ng mapangutya. Hoy, matanda, tumigil ka na sa panginginig dyan at ilabas mo na si Isabel. Kung hindi, ako mismo ang papasok at dudurugin ko ang tiyan niya sa pamamagitan ng sipa ng sapatos na ito, sabi niya habang pinapadyak ang kanyang maputik at mamahaling sapatos sa sahig. Doon na binasag ni Valderrama ang malamig na katahimikan at tinawag ako ng maikli. Senyora, bigyan niyo ng leksyon ang batang iyan para hindi na muling magbitiw ng mga bastos na salita ang kanyang bibig. Bago pa man makapaglabas ng tunog ng gulat si Anton, gumalaw ang braso ni Valderrama. Crack! Arg! Sa sandaling walang awang binali ni Valderrama ang kanyang braso. Ang nakakabinging tunog ng nabaling buto at ang nakakagimbal na sigaw ni Anton ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Aray ko! Ang sakit! Mama! Tulong! Umiiyak at sumisinghot ng nakakaawa. Bumagsak si Anton sa lupa. Anton! Mr. Valderrama! Anong ginawa mo? Tatawag ako ng pulis! Tatawag ako ng pulis! Kahit sino ka pa, huwag mong isiping makakalusot ka matapos mong gawin ito sa tagapagmana ng Mendoza Group. Sigaw ng naghihisterikal na si Carmen. Binigyan lamang siya ni Valderrama ng isang napakalamig na tingin at inilabas ang kanyang cellphone. Tumawag kayo ng pulis. O kung sino man ang gusto ninyo. Pero bago iyan, marahil ay dapat ninyong tawagan ang cellphone ng inyong asawa, si Mr. Mendoza. Mas mabuti sigurong kumpirmahin ninyo kung sino ang binabastos ninyo ngayon din. Ano? Sa mga salita ni Valderrama, nawala ang kulay sa mukha ni Carmen. Bakit? Bakit kanina mo pa tinatawag na senyora ang matandang ito? Bantayan mo ang iyong pananalita, babaeng walang kwenta. Tinignan ni Valderrama si Carmen na parang basura. Ang ginang na ito na tinatawag ninyong dugong putik ay ang tunay na may-ari ng aming investment fund at ang matriarka na namumuno sa tagong ekonomiya ng Pilipinas, ang Doña de la Vega. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa pasilyo, ang cellphone ni Carmen sa loob ng kanyang bag ay nagsimulang tumunog ng baliw na tila isang sentensya ng kamatayan. Sa screen, ang tumatawag ay ang taong kapapangalan lang, ang kanyang asawa, ang presidente. Ang smartphone na nag-aanunsyo ng tawag ay hindi mapigil sa pag-vibrate sa kamay ni Carmen na parang nasisiraan ng ulo. Sa screen, ang salitang asawa, tawag iyon mula sa presidente, ang pinuno ng Mendoza Group. Opo, mahal, pinindot ni Carmen na nanginginig ang mga daliri, ang call button at dinala ang telepono sa kanyang tainga nang may takot sa sandaling iyon. Carmen, anong demonyo ang nangyayari? Kahit hindi naka-loudspeaker, ang galit na boses ng kanyang asawa na nagpayanig sa hangin ay rinig na rinig mula sa kabilang linya. Nangyari ito pagkatapos baliin ni Valderrama ang braso ni Anton at ihayag ang aking pagkakakilanlan. Malamang inisip ni Carmen na nalaman ng kanyang asawa na pinukaw nila ang galit ni Valderrama at nanginginig ito sa takot. Mahal, hindi ganoon yon. Isang hindi pagkakaunawaan. Tumahimik ka. Kakatawag lang sa akin ng sekretarya ni Sir Valderrama. Hindi lang nila babawiin ang pondo natin, kundi sinimulan na rin nilang ibenta ng malawakan ang mga shares natin sa merkado. Ano ang ibig sabihin nito? Anong ginawa ninyo kay Mr. Valderrama? Pagkarinig sa mga salitang iyon, napasigaw ng maikli si Carmen at bumagsak sa sahig. Si Anton,
na dumaing habang yakap ang kanyang braso, ay namutla rin. Hindi ako. Ang matandang magsasakang ito. Ang matandang ito ay inutos si Mr. Valderrama gamit ang kasinungalingan na siya raw ang may-ari ng pondo. Sa matinding gulat, isinigaw iyon ni Carmen sa kabilang linya. Natahimik ang presidente sandali at sa sumunod na sandali ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na halakhak. Ha ha ha, ano yon? Ang tunay na may-ari ng isang foreign investment fund ay isang magsasaka mula sa kabundukan ng Benguet? Ang pagtawa ni Mr. Mendoza ay nagbalik ng kulay sa mga mukha ni na Carmen at Anton. Ang tarantadong Valderrama na yon ay ginagamit ang basurang matandang magsasaka na yan para gumawa ng eksena at angkinin ang kumpanya natin. Napakawalang hiya. Ang mga salita ng presidente sa kabilang linya ay tila salbabida para sa mag-ina na nasa isang desperadong sitwasyon. Oo, hindi maaaring ang matandang amoy lupa na ito ang emperatris ng tagong mundo na kumokontrol sa bilyon-bilyong piso. Imposible iyon. Siyempre, iyon nga siguro Mr. Valderrama. Kayo ay nakipagsabuatan sa matandang ito para subukan kaming pabagsakin, tama? Muntik nyo na kaming maloko. Si Carmen, na lubusan ng inalis ang kanyang takot kanina, ay muling tumingin sa akin ng may pagmamalaki. Tay, binali ng Valderrama na yan ang braso ko. Hindi ko siya mapapatawad kailanman. Sigaw din ni Anton sa telepono. Huwag kang mag-alala, Anton. Sino ba sa tingin mo ako? Ang Provincial Chief of Police dito ay kaklase ko sa kolehiyo. Bukod pa roon, nagbayad ako ng malaking halaga sa mga sindikato dito para asikasuhin ang problema. Dapat ay parating na sila. Halos kasabay nito, ang nakakabinging tunog ng sirena ng pulis at dagundong ng ilang malalaking van na pumapasok sa ari-arian ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Ang nakakabahalang pulang ilaw ng mga sirena ay pabago-bagong sumasalamin sa mga bintanang basa ng ulan. Sunod-sunod na bumukas ang mga pinto ng mga sasakyan at naramdaman ang presensya ng ilang lalaking bumababa sa ilalim ng ulan. Sila ay mga unipormadong pulis at malalaking lalaki. Nahalatang mga basag-ulo at miyembro ng sindikato na may dalang mga metal bat at tubo. Sa isang iglap, pinalibutan nila ng buo ang bahay ko. Si Isabel, na dapat sana ay natutulog sa kwarto sa dulo, ay sumilip nang marinig ang gulo. Nang makita niya ang marahas na kumpol ng tao na pumupuno sa labas, nagsimula siyang manginig sa takot at bumagsak sa sahig. Nay, anong gagawin natin? Ang mga pulis at ang mga nakakatakot na taong yan. Kasalanan ko to dahil tumakas ako. Si Isabel, na nakayuko para protektahan ang kanyang tiyan, ay lumuha sa desperasyon. Pagkakita sa kanya, tumawa ng nakakairita si Anton. Ha, tingnan niyo kung gaano siya nakakaawa. Hoy, matanda, tapos na ang palabas ninyo. Parehong nasa panig ng tatay ko ang pulis at ang sindikato. Si Carmen, taglay rin ang hangin ng tagumpay, ay inilabas ang dibdib at nagbigay ng mapanlait ng ngiti kay Valderrama. Mr. Valderrama, tapos na rin kayo. Pagsisisihan niyo ba sa kabilang buhay na kinalaban niyo ang Mendoza Group? Hoy, kayo, ilabas niyo ang matandang yan at ang anak niya, at sunugin niyo ang babuyang ito hanggang sa walang matira. Ang mga lalaking nakaitim na naghihintay sa loob ay lumapit sa amin ni Isabel na may mapanuyang ngiti na parang tumutugon sa mga tao sa labas. Ang mga tiwaling pulis sa labas ay tila handang magbulag-bulagan. Isang bitag na walang takas, isang napakatinding karahasan na bumabaluktot kahit sa batas gamit ang pera at kapangyarihan. Iyon ang tunay na esensya ng Imperyong Mendoza. Nay, tumakas ka na. Ako na ang maiiwan para makatakas ka. Isinigaw ni Isabel, sinusubukang humarang para protektahan ako, ngunit marahan ko siyang hinila pabalik at muling nalubog sa isang malalim na katahimikan. Napakalalim. Ang pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagbibigay ng nakakapangilabot na liwanag sa aking mukha. Oh, napipi ka na ba sa takot? Nang iunat ni Anton ang kanyang kamay para sa bunutan ako. Ring, ring. Sa gitna ng desperadong sitwasyong iyon, ang lumang cellphone na nasa bulsa ko ay tumunog gamit ang isang katawa-tawang ringtone. Tinabig ko ng bahagya ang kamay ni Anton at dahan-dahang sinagot ang tawag. Oo, ako ito senyora. Handa na ang lahat ayon sa plano. Pwede na nating pindutin ang switch kahit anong oras. Ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Valderrama. Ito ay isang kalmadong ulat mula sa isang lalaking nasa mas mataas na posisyon, ang tunay kong kanang kamay. Magaling, oras na para maglinis. Pagkatapos kong ibulong ang mga salitang iyon,
Isang hindi kapani-paniwalang bagay ang lumapit mula sa kalangitan, kasabay ng isang dagundong isang bagay na maghuhusga sa kapalaran ng pamilya Mendoza. Biglang, isang dagundong na nagpayanig sa lupa ang umalingaw-ngaw, at isang dambuhalang spotlight na pumunit sa malakas na ulan ang nagliwanag sa aking maliit na bakuran. Hindi isa, kundi dalawang malaking military helicopter ang bumababa na halos sumadsad sa lupa ng aking bakuran. Ang malakas na hangin mula sa Elisi ay lumikha ng ipo-ipo ng tubig at putik, at ang mga tiwaling pulis at basag ulo na nakapalibot sa bahay ay isa-isang natumba habang nagsisigawan. Ano? Ano yan? Mga helicopter? Si Anton, habang hawak ang binali niyang braso, ay nakatingala sa langit. Si Carmen, na ang mamahaling fur coat, ay napuno ng putik dahil sa lakas ng hangin, ay napahiga sa lupa. Sa wakas, lumapag ang isa sa mga helicopter sa isang kalapit na bukid, at habang patuloy na umiikot ang LEC, bumaba ang ilang lalaki. Nangunguna ang isang matandang lalaking may puting buhok na nakasuot ng napakagandang tailored suit, pinalilibutan ng dalawang malalaking lalaki na may nakakatakot na presensya sa sandaling tumapak sila sa bakuran. Ang mga mukha ng mga lokal na basag ulo, na kanina lang ay nagyayabang habang iwinawasiwas ang kanilang mga metal bat, ay namutla na parang abo. Si Lorenzo Vargas, yan. Alias ang Lobo. Ang supreme boss ng Alyansa ng Katimugan. Ang pinuno ng mga basag ulo, habang nagkikiskisan ang mga ngipin, ay nabitawan ang tubong hawak niya. Ang mga pulis, sa ilalim ng impluensya ng provincial chief, ay napigil din ang hininga nang makita ang mukha ng lalaking iyon. Anong ginagawa ng lalaking namumuno sa tuktok ng sindikato sa Pilipinas sa isang tagong bundok sa Benguet? Hindi man lang tiningnan ni Mr. Vargas ang mga maputik na basag ulo at pulis, at dumiretso siya patungo sa pintuan ng aking bahay. At pagkakita sa akin, siya ay lumuhod ng malalim, napakalalim sa harapan ko. Senyora, nandito na ako para sunduin kayo. Kami na ang bahala sa mga walang hiyang ito, ayon sa inyong ipag-uutos. Ang pinuno ng sindikato sa Pilipinas, yumuyuko sa isang hamak na magsasaka. Sa harap ng kakaibang eksenang ito, nanigas ang lahat ng naroon. Si Isabel din ay nakatingin sa akin na parang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Nay, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Dahan-dahan kong pinisil ang nanginginig na kamay ni Isabel at marahang nagsalita. Isabel, patawarin mo ako kung hindi ko nasabi sa iyo. Nang mamatay ang tatay mo, nagpasya akong gusto kong magkaroon ka ng isang normal at tahimik na buhay, malayo sa madilim na mundong ito. Isang madilim na mundo. Tiningnan ko sina Vargas at Valderrama na nakatayo sa pasilyo. Tingnan mo, hanggang 30 taon na ang nakalipas. Kinokontrol ko ang lahat ng pera at kapangyarihan ng mundo ng negosyo at ng sindikato sa Pilipinas. Kinakatakutan at iginagalang ako ng mga tao sa pangalang Doña de la Vega. Sa sandaling binigkas ko ang pangalang iyon, ang mga lalaki sa likod ko ay sabay-sabay na lumuhod at yumuko. Ang mga lokal na basag ulo na nakapalibot sa labas, matapos maintindihan sa wakas kung sino ang kanilang kinalaban, ay nagsimulang bumula ang bibig at himatayin, o kaya ay dumapa at isubsob ang kanilang mga mukha sa putik. Hindi maaari. Isa itong palabas. Kumuha siya ng mga artista para lokohin tayo. Sigaw ni Carmen, nakangiwi ang mukha at puno ng putik. Imposibleng ang isang matandang amoy lupa ang kumokontrol sa sindikato sa Pilipinas. Anton, sabihin mo sa tatay mo na ipadala na agad ang mga tagapaglinis. Si Anton, na hindi matanggap ang katotohanan, ay sumigaw din habang hawak ang binali niyang braso. Oo, hoy, mga basag ulo, anong hinihintay ninyo? Binabayaran kayo ng tatay ko. Patayin niyo na ang matandang yan. Ngunit ang mga basag ulo at pulis sa labas ay tila hindi na naririnig ang boses ni Anton at nanginginig na lang habang nakadapa sa lupa. Pinanood ko ang nakakaawang paglaban ni na Carmen at Anton sa katahimikan. Ang malamig na katahimikang iyon ay kapareho ng sentensya ng kamatayan na natikman ng lahat ng walang eksepsyong naglakas loob na hamunin ako. Isabel, nang sabihin mong magpapakasal ka kay Anton, alam ko na ang pamilya niya ay mga korap na bagong mayaman. Pero dahil sinabi mong mahal mo siya, hindi ako nakialam at yumuko sa kanila na parang isang normal na biyenan. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin kay Anton. Ngunit naglakas loob kayong hawakan ng aking yaman. Tinawag ninyo ang aking anak at ang hindi pa isinisilang kong apo na dugong putik. Trinato ninyo sila bilang basura at sinaktan.
Humakbang ako pasulong. Sa puntong iyon, nagyelo ang hangin at isang napakalaking presyon ang dumurog sa pamilya Mendoza. Ituturo ko sa inyo hanggang sa kaibuturan ng inyong mga buto. Ano ba ang lasa ng putik? Sa sandaling iyon, mula sa smartphone na nabitawan ni Carmen sa sahig, muling umalingaw-ngaw ang desperadong sigaw ni Mr. Mendoza. Carmen, ito ay isang sakuna. Kakapigil lang ng pangunahing bangko natin sa lahat ng accounts natin. At hindi lang yon, ang BIR at ang NBI ay sabay na pumasok sa head office natin. Anong nangyayari? Pinulot ko ang smartphone na gumugulong sa lupa at sa isang kalmado ngunit malupit na boses, kinausap ko ang nagdedeliryo ng presidente sa kabilang linya. Sabihin niyo sa akin, Don Ricardo, naaalala niyo ba kung gaano nakatagal? 30 taon na siguro? Ang aking kalmadong boses. Sa pamamagitan ng loudspeaker ng smartphone na nahulog sa pasilyo, nakarating ito sa mga tainga ng naghihisterikal na presidente. Nangingibabaw kahit sa ingay ng bagyo, gamit ang isang malamig at mabigat na katahimikan. Sino? Sino ka? Bakit hawak mo ang cellphone ng asawa ko? Nakalimutan niyo na ba ako? Nakalimutan niyo na ba na ang kapritso ko ang nag-ahon sa inyo? Isang binata na naghihirap sa mga eskinita ng Maynila at inilagay kayo sa pangunahing entablado. Naalala ko pa ang panunumpa ng katapatan na ginawa mo sa akin ng araw na iyon, nakaluhod sa paanan ko. Hindi maaari. Ang Doña de la Vega. Pero nagretiro kayo 30 taon na ang nakalipas at naglaho sa publiko. Sa kabilang linya, rinig na rinig ang pagkiskisa ng mga ngipin ni Mr. Mendoza. Nasaan na ang kumpiyansa niya kanina, noong pinagtatawanan niya ang palabas namin? Ang boses niya ngayon ay may bahid ng desperasyon ng isang taong nasentensyahan na ng kamatayan. Nagretiro ako, pero hindi ako namatay. Mendoza, naglakas loob kang sakta ng yaman ko. Tinawag mong putik ang aking habag at basura ang aking anak. At sinubukan mo pang bawiin ang buhay nila. Ang kabayaran diyan ay hindi mababayaran kahit ng buhay mo. Teka senyora, isa itong hindi pagkakaunawaan. Wala akong alam na ang asawa at anak ko ay gagawa ng ganoong kawalang hiyaan. Hindi ko kailangan ng mga palusot. Ang iyong asawa at anak sa harapan ko ay nagsabi na susunugin nila ang babuyang ito, kasama kami sa loob. Kung gayon, tutuparin ko ang kanilang hiling gamit ang kastilyong itinayo mo, kasama na ang Mendoza Group. Pagkasabi nito, binaba ko ang tawag at inihagis ang smartphone sa putikan. Sa isang maliit na splash, ang pinakabagong modelo, na simbolo ng karangyaan ng Mendoza Group, ay lumubog sa lupa ng aking bahay. Ano? Anong ginawa ninyo? Kayo ba talaga si Doña de la Vega? Tanong ni Carmen, na paralisa sa sahig, habang nanginginig ang boses. Ang kanyang mukha, lampas pa sa kulay lupa dahil sa takot, ay sobrang puti na hindi na siya mukhang buhay na tao. Tumahimik ka, babaeng walang hiya. Sa isang tingin lang, napaungol si Carmen at isinara ang kanyang bibig. Ang aking tingin bilang isang dating pinuno ay may presyon na hindi makakayanan ng isang ordinaryong tao. Ngayon, kailangan ko nang asikasuhin ang mga basurang nakapalibot sa bahay. Sumenyas ako kay Vargas gamit ang aking baba. Vargas, linisin mo ang mga basura sa labas. Lalo na ang mga nakasuot ng uniforme na ginawang pribado ang kanilang kapangyarihan. Ibigay mo sa kanila ang nararapat. Opo, naiintindihan ko. Maikling sumagot si Vargas at ang kanyang mga piling tauhan ay agad na kumilos. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at walang awa. Ang mga lokal na basag ulo, natabunan ng presensya ng mga tunay na profesional na kriminal na kasama ni Vargas, hindi lang hindi nanlaban, kundi pinupusasan ang kanilang sarili at dumapa sa lupa. Ang problema ay ang mga pulis na naimpluwensyahan ng provincial chief, ang dating kaklase ni Mr. Mendoza. Hoy, teka! Nasa kalagitnaan kami ng operasyon. Sinubukang umapela ng isang lalaki na mukhang commanding officer, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng ikalawang helicopter na bumaba mula sa langit. Mula rito ay hindi ang mga tauhan ni Vargas ang bumaba, kundi isang special unit ng internal affairs mula sa National Police Headquarters, kumpleto sa mga tactical vest at pinakamodernong armas. Inspeksyon mula sa National Police Headquarters. Kayo ay inaaresto dahil sa pakikipagsabuatan sa Mendoza Group at pakikipagsabuatan sa pagtatangkang pumatay. Ipagpag ang inyong mga armas. Pagkarinig sa mga salitang iyon, nanigas ang mga lokal na pulis. Sila ay mga pawn lamang na pinagalaw ng pera ng mga Mendoza.
Ngunit ang dumating para arestuhin sila ngayon ay ang gobyerno mismo. Nay, ikaw ba talaga yan? Bulong ni Isabel sa aking likuran. Sa mga mata ng aking anak, na puno ng putik, ay naghalo ang paggalang at pagkalito sa harap ng walang awang figura ko, na ibang-iba sa mabait na inang nagpalaki sa kanya. Isabel, patawad, pero ito ang totoong ako. Hindi ko pinapatawad ang sinumang nang iinsulto sa iyo o sa anak mo, kahit sino pa siya. Iyan ang batas ng Doña de la Vega. Marahan kong hinaplos ang pisngi ni Isabel. Sa sandaling iyon, si Anton, na dumadaing sa aking paanan, ay tumayong parang baliw, habang nakahawak sa binali niyang braso. Ha ha ha! Anong Donya o Inspektor? Kahit arestuhin ang tatay ko, makakapagpiyansa agad siya gamit ang pera ng mga Mendoza. Ang batas ay nabibili ng pera. Babalik kami at dudurugin namin kayo. Iyon ay isang nakakaawang alulong ng isang asong talunan. Ngunit pagkatapos, isa pang itim na sedan ang tahimik na pumasok sa property, nagtilamsik ng tubig at putik. Mula rito ay bumaba ang isang kagalang-galang na matandang babae, naganap na hindi bagay sa sitwasyon. Aba, napakasaya naman dito, senyora ko. Sa sandaling makita niya ang babaeng iyon, ang mukha ni Anton, na kanina lang ay tumatawang parang baliw, ay nanigas ng tuluyan. Hindi man lang makapagsalita si Carmen, nanginginig lang ang kanyang mga ngipin, dahil ang matandang babaeng iyon ay ang pinakamalaking shareholder ng Mendoza Group, isang maalamat na figura na tinatawag ng mga veterano sa mundo ng politika at negosyo bilang ina ng Pilipinas. At siya rin ang tunay na ina ni Mr. Mendoza at lola ni Anton, Doña Ines Mendoza. Lola, bakit ka nandito? Anton. At ikaw, Carmen. Anong klaseng kawalang hiyaan ang ginawa ninyo sa aking senyora? Umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Ines. Ang paglitaw ng dapat sana ay kanilang pamilya ang magiging pamatay na dagok para sa mga Mendoza, kahit hindi pa nila ito alam. Lola, paano? Paano ka nakarating sa tagong lugar na to? Nauutal na tanong ni Anton, na tila nakalimutan na ang sakit ng kanyang baling braso. Si Carmen, puno ng putik, ay nakatingin din sa eleganteng matandang babae sa harapan niya at nawalan ng salita. Doña Ines, nasa ilalim din kayo ng impluensya ng matandang ito. Huwag kayong magpaloko. Ang babaeng ito ay isang manloloko na gustong nakawin ang yaman natin. Tumahimik ka! Napakawalang hiya! Ang malamig na panunumbat ni Ines ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng hindi matatakasang awtoridad. Hinubog ito sa loob ng mga dekada ng pagkontrol sa kapangyarihan sa likod ng Mendoza Group. Si Carmen ay naglabas ng maikling unggol at, habang nagbubukasara ang bibig na parang isdang inalis sa tubig, ay napahiga. Tiningnan ni Ines ang kanyang anak, manugang, at apo na puno ng putik nang may matinding pagkasuklam. Manloloko? Nakawin ang aming yaman? Carmen, naiintindihan mo ba kung gaano katanga at kabastos ang mga sinasabi mo? Dahan-dahang humakbang si Ines, at sa harap ko ay muling yumuko ng malalim. Iyon ay hindi kilos ng isang matriarka ng mga Mendoza, kundi isang pagpapakita ng lubos na paggalang bilang isang nasasakupan. Senyora, ang aking anak at ang kanyang pamilya ay nakagawa ng isang hindi na maayos na kasalanan. Humihingi ako ng tawad at itinataya ang aking sariling buhay. Itaas mo ang iyong ulo, Ines. Hindi mo ito responsibilidad. Nang sabihin ko iyon ng mahina, inangat ni Ines ang kanyang mukha na may malungkot na ekspresyon at ibinaling ang kanyang tingin kay Isabel na nanginginig sa likuran ko. Binibining Isabel, hindi ko lubos maisip kung gaano ang iyong dinanas. Sa ngalan ng pamilya, humihingi ako ng taos-pusong tawad. Ang buhay na dala mo ay hindi isang yaman na magmamana ng dugo ng mga Mendoza, kundi isang mahalagang buhay na magmamana sa pamana ng mga de la Vega. Ang tawagin siyang basura ay isang gawaing karapat-dapat sa 1,000 kamatayan. Si Isabel, nagulat, ay palipat-lipat ng tingin sa amin ni Ines. Maiintindihan iyon, ang babaeng nasa tuktok ng pamilyang nang abuso sa kanya at tumawag sa kanya ng ahas na patay gutom ay nagpapakita ngayon ng matinding paggalang sa kanyang ina at yumuyuko rito. Nay, hindi ko maintindihan ang lahat ng nangyayari. Ayos lang, Isabel, hindi mo kailangang mag-alala sa kahit ano. Tandaan mo lang ang isang bagay. Ang lalaking minahal mo at pinagkatiwalaan mo ay sa totoo lang, isang kasuklam-suklam at malupit na nilalang.
Malamig kong tiningnan si Anton, na nasa sahig. Ano? Anong nangyayari? Pati si Lola kumakampi sa matandang ito. Ako ang tagapagmana ng mga Mendoza. Kahit arestuhin nila si Papa, ako ang magmamana ng kumpanya. Magmamana? Ngumiti ng malamig si Ines. Anton, mukhang maling-mali ka. Sino ba ang nagtayo ng Mendoza Group? Hindi ang tatay mo. Ang Doña de la Vega ang sumagip sa tatay mo. 30 taon na ang nakalipas, noong malapit na siyang malugi, at sa akin, at siya ang nagbigay sa amin ng pondo at mga koneksyon para makapagsimula. Ang mga salitang ito ay nagpayelo hindi lang sa pamilya Mendoza, kundi pati na rin sa mga tiwaling pulis na inaaresto sa labas. Ang karangyaan ng mga Mendoza ay isa lamang pautang mula sa aking senyora. Kung sasabihin niyang, ibalik niyo sa akin, wala tayong matitira. At ngayon, formal nang nagpa siya ang aking senyora na singilin ang utang na iyon. Naiintindihan mo ba? Sa mismong sandaling ito, nawala na ninyo ang inyong dangal, inyong pera, at pati na rin ang inyong apelyido, Mendoza. Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Isinigaw ni Carmen na parang nababaliw na. Alam mo ba kung gaano ako naghirap para maging asawa sa malaking mansyon na yon? Hindi ko matatanggap na ang buhay ko ay matatapos lang sa isang salita ng magsasakang ito. Hindi ko matatanggap. Hindi mo matatanggap? Dahan-dahan akong lumapit hanggang sa makaharap ko si Carmen. Tiningnan ko ang kanyang mukha na puno ng putik ng may malamig na mga mata. Carmen, sinabi mo na dapat akong mabuhay na gumagapang sa putik. Pwes, ibinabalik ko sa iyo ang mga salitang iyon. Inilabas ko ang itim na leather na kuwaderno mula sa aking bulsa at iniabot ito kay Ines. Ines, sa kuwadernong ito nakatala ang lahat ng ebidensya ng pandaraya sa accounting, mga transaksyon gamit ang itim na pera, at ang maruruming pakana laban sa mga kakumpetensya na ginawa ni Mr. Mendoza. At bukod pa doon, ibinaling ko ang aking tingin kay Anton. Ang mga ebidensya na sinubukan mong itulak si Isabel sa hagdan, at pati na rin ang pondo na ginamit pambili ng kondo, na ginagamit mo kasama ang kabit mo, ay nilustay mula sa pondo ng kumpanya. Kinumpirma na ni Valderrama ang lahat ng detalye. Ang mukha ni Anton ay naging kasing putla ng bangkay. Paglustay. Iyon ay isang nakamamatay na iskandalo na hindi maitatago kahit ng kapangyarihan ni Mr. Mendoza. Ngayon Ines, simulan mo. Buwagin ang Mendoza Group at kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng mga taong ito. Huwag mag-iwan ng kahit isang sentimo. Maliwanag, sa aking autoridad, simula ngayong araw, tinatanggalan si Carmen ng kanyang apelyido. Si Anton at ang presidente na aarestuhin ay buburahin sa rehistro ng pamilya. Ang hatol ni Ines ang dagok na tuluyang sumira sa kalasag ng mga Mendoza kung saan sila ay labis na nagmalaki. H.I.E.D. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Carmen sa liblib na bahay sa bukid, ngunit simula pa lamang ito. Ang naghihintay sa kanila ay hindi lang basta pagkabangkarote. Iyon ay simula ng isang walang katapusang impyerno kung saan sila naman ngayon ang tatapakan na parang basura ng mga taong hinamak nila. Nay, tama na. Mahinang sabi ni Isabel habang hinihila ang manggas ko. Hindi, Isabel. Hindi pa. Kumpara sa ginawa nila sa iyo, masyado pa itong banayad. Pagkarinig sa mga sirena ng karagdagang puwersa ng pulisya na papalapit sa malayo, ngumiti ako ng malamig. Ang pagbagsak ng Mendoza Group ay malapit ng kumalat sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng media. At nangyari iyon pagkatapos ng hugutin ni Anton, na wala nang kawala, ang isang nakatagong kutsilyo at sumugod sa akin, na matanda, mamatay ka! Kung hindi dahil sa'yo, perpekto sana ang buhay ko. Binasag ang nakakabinging katahimikan, sumugod sa akin si Anton nang may malahayop na sigaw. Hawak ang binali niyang braso, ang nakatiklop na kutsilyo na hawak niya sa kanang kamay ay nakakatakot na kumislap sa liwanag ng mga headlight. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng pagkabaliw na nawala ng anumang katinuan. Anton, huwag! Sigaw ni Isabel habang sinusubukang humarang, ngunit hindi na kailangan. Hindi ako gumalaw kahit isang pulgada. Ang banta ng kamatayan ay nakalutang sa akin, ngunit para sa akin, na nakaligtas sa hindi mabilang na mga labanan, ang atake ng isang spoiled na bata ay tila naka-slow motion, walang hiya, isang mababa, maikli at walang awang boses. Bago pa man dumampi ang talim sa aking damit,
Isang anino ang gumalaw. Zas! Isang mapurol na tunog. Isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Vargas ang humampas sa batok ni Anton sa bilis ng kidlat. Guh! Si Anton, naglabas ng impit na tunog, ay bumagsak sa putikan na parang isang sirang manika. Ang kutsilyo ay nahulog ng may metalikong tunog at ang kanyang mukha ay bumaon sa malamig na putik. Anton! Sigaw ni Doña Carmen habang sinusubukang lumapit, ngunit pinigilan siya ng mga lalaking nakaitim at siya ay napaluhod. Aba! Aba! Itinuturo din pala ng edukasyon ng mga Mendoza ang umatake gamit ang kutsilyo sa mga taong hindi mo gusto. Napakawalang pag-asang pamilya, sabi ni Ines, habang tinatakpan ang bibig ng abaniko na tila totoong nasusuka. Lola, tulungan mo ako, parang awa mo na. Walang kasalanan si Anton. Lahat ng ito ay kasalanan ng anak ng ahas na yan. Sigaw ni Carmen, iniaangat ang kanyang maputik na mukha at desperadong sinusubukang kumapit sa laylayan ng palda ni Ines. Ganyan ka pa rin ba, Carmen? Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan kung sino ang nasa harap mo. Tumayo si Ines sa tabi ko at malamig na tiningnan si Carmen. Nanahimik ang aking senyora para bigyan kayo ng pagkakataong magsisi, ngunit itinapon ninyo ang awa na iyon sa basurahan at lalo pang pinukaw ang kanyang galit. Ang apelidong Mendoza ay hindi na sapat para bayaran ang utang na ito. Magkano? Magkano ang kailangang bayaran? Pera ito, di ba? Kung pera lang. Pera? Ha? Nakakatawang isipin na sinasabi mo yan. Sa sandaling iyon, ang lumang telepono sa bulsa ko ay muling tumunog. Sa pagkakataong ito ay isang maikli, ngunit pinal na ulat mula kay Valderrama. Senyora, nakatanggap ako ng tawag mula sa Philippine Stock Exchange. Ang presyo ng shares ng kumpanya ay kasalukuyang nasa limit ng pagbagsak. Bukod pa roon, idineklara na rin ang default sa foreign markets at ang utang ay umabot na sa bilyon-bilyong piso. Formal nang nagdesisyon ang pangunahing bangko na i-execute ang utang. Lahat ng mga ari-arian, ipon, mamahaling sasakyan at mga alahas ng pamilya Mendoza ay legal na kukumpiskahin sa mismong sandaling ito. Ang boses mula sa telepono ay naging katumbas ng sentensya ng kamatayan para kay Carmen. Ano? Ano? Bilyon-bilyong piso? Kukumpiskahin? Nanlaki ang mga mata ni Carmen at ang kanyang tingin ay nawala. Doña Carmen, ang maruming coat na suot mo, ang maputik na bag na iyan ay hindi na sa iyo. Humakbang ako at lumapit sa kanya. Mula ngayon, naghihintay sa iyo ang isang buhay na katulad o mas malala pa kaysa sa mga taong tinawag mong basura. Wala kang matitirang bahay na matitirhan, walang pagkain na makakain, ni isang kusing para mabuhay bukas. Hindi, kasinungalingan. Hindi ko matatanggap. Ako ang asawa ng presidente ng Mendoza Group. Tulungan niyo ako. Si Carmen, na parang baliw, ay humingi ng tulong sa mga pulis at basag ulo sa paligid niya, ngunit lahat sila ay naglihis ng tingin para protektahan ang kanilang sarili at nanatiling nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang mga lokal na tiwaling opisyal ay isa-isang pinupusasa ng Internal Affairs Team at isinasakay sa mga van. Ang mga sumipsip sa kapangyarihan ng mga Mendoza ay umaalis na parang umatras na tubig dagat. Pinanood ko ang eksena ng tahimik. Si Isabel, sa tabi ko, ay marahang hinawakan ng aking braso. Nay, tama na. Nakuha na ng mga taong, to ang sapat na parusa. Isabel, mabait ka, pero masyadong inosente. Marahan kong hinaplos ang ulo ng aking anak habang ipinapahayag ang aking malamig na determinasyon. Ang hininga ko na lang na pumuti dahil sa lamig ng benggit ang tanging ingay na malinaw sa akin. Ang ginawa nila sa iyo ay hindi simpleng pang-iinsulto. Pinaglaruan nila ang buhay mo at ng anak mo. Ang kasalanang iyon ay hindi mabubura ng pagkabangkarote. Humarap ako kay Vargas at nagbigay ng utos. Vargas, ilabas mo ang lahat ng karagdagang krimen ni Mr. Mendoza, ni Carmen at ni Anton. Mula sa pinakamaliit na traffic violation hanggang sa tax evasion, kaladkarin silang lahat sa harap ng batas na walang itinitira. Hayaan silang habambuhay na mabulok sa kulungan habang pinagsisihan ang mga krimeng ginawa nila. Opo. Masusunod po. Yumuko ng malalim si Vargas. Sa sandaling iyon, si Anton, na nakadapa sa putik, ay nagkamalay at inangat ang kanyang mukha habang dumadaing. Hindi maaari. Ako si Anton Mendoza, ang pinakamalakas. Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata, na nanginginig sa desperasyon. Ang mga Mendoza na gusto mong protektahan
ay wala na sa mundong ito. At ang batang ito na tinawag mong basura. Makikita mo mula sa likod ng mga rehas kung anong napakagandang tao ang kalalabasan niya, habang kinakagat mo ang iyong mga kuko, sa inggit sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ah, 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 bumigay si Anton at umiyak na parang batang sumisigaw sa ilalim ng malakas na ulan. Sa kanyang nakakaawang figura ay walang natirang bakas ng dating tagapagmana. Ang bagyo ay nagsisimula ng humina, ngunit ang bagyo ng paghuhusga na nakapatong sa mga Mendoza ay nagsisimula pa lamang. Tara na Isabel, pumasok na tayo sa bahay. Hindi magandang mabasa ka ng malamig na ulan. Nang himukin ko si Isabel na bumalik sa bahay, isa sa mga tauhan ni Vargas ang tumakbong lumapit nang may pag-aalala. Senyora, may kailangan po akong iulat. Kakahanap lang po nila ng isang hindi kapani-paniwalang bagay sa kondo ng kabit ni Mr. Mendoza sa Manila. Pagkarinig sa nilalaman ng ulat, ang mukha ni Ines sa tabi ko ay nakangiwi sa galit at gulat. Ang nag-trigger sa pagbagsak ng Mendoza Group ay hindi lang ang paglustay o tax evasion. Ang kwento ay malapit nang pumasok sa pinakamalaking tabu na hindi inakala ng sinuman. Senyora, sa taguan ng kabit ni Ricardo Mendoza, may lumitaw na isang bagay na hindi maisip. Ang ipinakita ng tauhan ni Vargas ay isang lumang diary na may isang pahina lamang, nakaselyado ng mahigpit at ilang brown envelopes. Tumila na ang ulan at sa tahimik na bulwagan ay tanging hininga ko na lang na pumuti dahil sa lamig ang naririnig. Akin na. Nang buksan ko ang diary nang may nanginginig na mga kamay, si Ines sa tabi ko ay napigil ang hininga. Dito, gamit ang isang sulat kamay na puno ng galit, nakasulat ang katotohanan noong 30 taon na ang nakalipas, bago pa man naranasan ng Mendoza Group ang kanilang mabilis na paglago. Ang may akda ng diary ay ang aking asawa, si Fernando de la Vega. Kasama niya si Ricardo Mendoza sa pagbuo ng isang makabagong teknolohiya. 30 taon na ang nakalipas, misteryosong nawala si Fernando, at pagkatapos niyon, inirehistro ni Ricardo ang lahat ng patent na pag-aari ni Fernando sa kanyang sariling pangalan na naging pundasyon ng Mendoza Group. Hindi maaari. Si Isabel, nakasungaw sa aking binabasa, ay itinuro ng nanginginig na daliri ang isang pahina ng diary. Doon, may petsang bago pa man mawala si Fernando. Nakasulat, gusto akong patayin ni Ricardo. Gusto niyang tanggalin ako sa mundong ito para solohin ang pananaliksik. Kung may mangyari sa akin, ang diary na ito at ang mga orihinal na patent at ang nilalaman ng mga sobreng natagpuan, kasama ng diary ay mga dokumento na may petsa mula sa notaryo na nagpapatunay na ang tunay na may-ari ng mga patent na pinasa ni Ricardo bilang sa kanya sa loob ng maraming taon ay ang aking asawang si Fernando. Bukod pa roon, mayroon pang ang kopya ng kontrata na may dugong pirma kung saan inutusan ni Ricardo ang mga hitman ng sindikato para sa pagkawala, ibig sabihin pagpatay kay Fernando. Nawalan ako ng salita sa gulat at nalubog sa isang malalim na katahimikan. Hindi nawala ang aking asawa. Ang ama ng lalaking pinayagan kong pakasalan ng anak ko, ang taong yinakuran ko, ay isang mamamatay tao at magnanakaw na pumatay sa aking mahal na asawa at nakawin ang kanyang mga tagumpay para yumaman. Diyos ko! Ricardo, pinatay mo ang asawa ng aking senyora, ang iyong tagapagligtas. Napaluhod si Ines habang humahagulgol. Kahit siya ay hindi alam na ang sarili niyang anak ay nakagawa ng ganoong kasuklam-suklam na krimen. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Si Anton, na nasa putikan, ay biglang naglabas ng isang nakakapangilabot na tawa. Marahil ang takot at desperasyon ay tuluyan ng sumira sa kanyang katinuan. Ang galing, Papa! Pinalaki mo ang kumpanyang ito, kahit pumatay ka ng tao. Ang husay! Bilib ako sa'yo. Baka kung pinatay ko si Isabel, mas masaya sana ako ngayon. Anton, tama na! Sigaw ni Isabel at sinampal si Anton ng buong lakas. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit at mula sa kanyang mga mata ay tumutulo ang malalaking luha. Ano ang akala ninyo sa buhay at puso ng mga tao? Pinatay ninyo ang aking ama at nabuhay kayo sa karangyaan gamit ang kanyang pera, tapos ako, trinato ninyo bilang basura. Hindi ko kayo mapapatawad. Kailanman, hindi ko kayo mapapatawad. Ang nakakadurog na sigaw ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa bukid, pagsapit ng bukang liwayway. Ito ang unang pagkakataon na si Isabel, na palaging nananahimik sa kabila ng pang-aabuso, ay nagpakita ng kanyang tunay na galit.
Sa kanyang mga mata ay nananahan ang kaparehong matatag na kalooban gaya ng aking asawa, si Fernando. Isabel. Patawad, patawad talaga. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Ang aking kainosentehan, ang nagpadala sa kanya sa bahay ng kalaban. Ang pakiramdam ng konsensya ay dumidiin sa aking dibdib, ngunit walang oras para magdalamhati. Vargas, dalhin mo ang mga ebidensyang ito agad sa Ombudsman at sa Internal Affairs, at maglabas ng urgent press release para sa lahat ng empleyado at shareholder ng Mendoza Group. Binalik ko ang aking tingin bilang dating senyora, habang pinupunasan ang aking mga luha. Ang mga ari-arian ng Mendoza Group, sa simula pa lang, ay ninakaw lahat kay Fernando de la Vega, ang aking asawa. Kaya naman, lahat ng kita, intellectual property rights, at mga ari-arian na kasalukuyang pagmamay-ari ng mga Mendoza, ay legal na pag-aari ng lehitimong tagapagmana ng mga de la Vega si Isabel. Ano? Anong sabi mo? Sigaw ni Carmen na nanlalaki ang mga mata. Ang yaman ng mga Mendoza, mapupunta sa ahas na patay gutom na yan. Kasinungalingan yan. Hindi ko matatanggap. Akin ang karapatan. Ako ang asawa ng presidente. Ganyan pa rin ba ang katangahan mo, babaeng walang hiya? Malamig na putol ni Ines. Ang krimen na ginawa ni Ricardo ay moral at legal na sumira sa inyong kasal at inyong relasyon bilang pamilya. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Ang naghihintay lang sa iyo ay isang mabigat na parusa bilang kasabwat. Bumagsak si Carmen sa lupa na parang sirang manika. Ang pride, ang karangyaan, ang lahat ng kinapitan niya ay naglalaho na ngayon na parang hamog. Muli akong nanahimik at tumingin sa kalangitan sa silangan. Ang mga ulap ng bagyo ay naglaho na at ang isang manipis na sinag ng araw ay nagsimulang sumilip. Ang katotohanan, na ibinaon sa dilim sa loob ng 30 taon, ay malapit ng lumabas sa liwanag. Senyora, tawag po mula sa piskalya. Iniabot sa akin ni Valderrama ang telepono. Senyora, mula po sa piskalya. Oo, ako ito. Sa kabilang linya, ipinaalam sa akin na muling inaresto si Mr. Mendoza dahil sa hinala ng pagpatay at nasa kanyang mga nakatagong ledger ng accounting na diskubre ang napakalaking suhol sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang dambuhalang kastilyo ng Mendoza Group ay nakatakdang gumuho nang walang iniiwang bakas, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sigurado ako na si Carmen, na nasukol na, ay may itinatago pang huling lason. Kakapit siya sa kahit sino para hilahin ito kasama niya sa bangin. At ang target ng lasong iyon ngayon ay si Isabel, na pinoprotektahan ang kanyang tiyan. Hindi ko pa ito napansin. Sa mismong sandaling iyon, sa mga mata ni Carmen ay kuminang ang isang maitim at malalim na intensyong pumatay. Ang matinis na boses ni Carmen ay umalingaw-ngaw sa maulap na bukid pagsapit ng umaga. Hindi ko matatanggap, hindi ko matatanggap. Posisyon ko ito, na itinayo ko sa loob ng 30 taon. Hindi ko ito ibibigay sa anak ng isang magsasaka na puno ng putik. Hindi maaari. Si Carmen, nakaluhod pa rin at puno ng putik, ay itinuro kami ni Isabel. Ang dulo ng kanyang daliri ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, at ang kanyang buhok na dating perpekto ay nakabagsak ng magulo sa kanyang leeg na parang mga ahas. Bienan, parang awa nyo na, tama na. Huwag nyo nang ipahiya pa ang sarili nyo. Nang malungkot na inilayo ni Isabel ang kanyang tingin, ang kanyang mga salita ay lalong nagpagalit kay Carmen. Tumahimik ka. Ahas na patay gutom. Simula nang dumating ka sa bahay namin, naging gulo na ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi maaresto si Ricardo at ligtas sana ang Mendoza Group. Sumigaw si Carmen, dumampot ng isang bato sa lupa, at sa aking pagkabigla, itinaas ito para ihagis sa tiyan ni Isabel. Mamatay ka. Pati na ang maruming batang yan. Sumama kayo sa akin sa impyerno. Hindi ako gumalaw kahit isang pulgada, tahimik na pinanood si Carmen. Bitawan niyo yan. Ang humawak sa braso ni Carmen ay hindi isa sa mga tauhan ni Vargas o si Valderrama, kundi ang personal na sekretarya ni Carmen, isang babae na hanggang ngayon ay perpektong ginampanan ang papel ng asawa ng presidente at higit na nakakakilala sa pamilya Mendoza kaysa kanino man. Elena, anong ginagawa mo? Palayasin mo na agad ang matandang yan at ang anak niya. Hindi mo ba naririnig ang mga utos ko, Doña Carmen? Hindi, Carmen. Pabalya at malamig na inalis ni Elena ang braso ni Carmen. Wala na akong obligasyong sundin ang mga utos mo.
Kakakuha ko lang ng komunikasyon mula sa Board of Directors ng Mendoza Group. Simula ngayong araw, ang iyong kontrata bilang aking personal secretary ay kanselado na. At higit pa doon, formal kang sasampahan ng kaso ng mga Mendoza para sa paglustay ng pondo ng kumpanya. Ano? Ako? Dedemanda ako ng mga Mendoza? Nawala ng ekspresyon ang mukha ni Carmen. Anong pinagsasasabi mo? Ako ang mukha ng pamilya Mendoza. Kung wala ako, sino sa tingin mo ang mamumuno sa alta sosyedad? Alta sosyedad? Natawa ng mahina si Ines. Carmen, ang tinatawag mong alta sosyedad ay isa lamang kastilyo ng baraha na itinayo sa ibabaw ng buhangin ng awa ng aking senyora. Ngayon, lahat ng buhangin na iyon ay naanod na ng agos. Ang kwintas na diamante na ipinagmamalaki mo, ang mga mamahaling damit mula sa France. Lahat yan binili gamit ang teknolohiyang ninakaw sa asawa ng aking senyora. Gamit ang maruming pera. Lahat yan ay kukumpiskahin ngayong araw. Hindi. Hindi ko isasauli. Akin yan. Habang sumisigaw si Carmen na parang baliw, ilang truck ang dumating sa pasukan ng bakuran. Mula rito ay hindi bumaba ang mga tauhan sa paglipat ng bahay, kundi mga eksperto sa asset recovery. Mawalang galang na po, Ma'am Carmen. Magpapatuloy po kami sa pagkumpiska ng lahat ng inyong mamahaling bag, alahas, at mga coat batay sa inventaryo ng embargo. Teka, personal kong gamit ang mga yan. Wala yang kinalaman sa assets ng kumpanya. Hindi na kumpirma na ang pinagmulan ng pondo para sa pagbili ng mga ito ay nanggaling lahat sa maling paggastos ng kumpanya. Walang pakialam na imporma ni Elena habang gumagamit ng tablet. Ang 100,000 pesos na relo na binili mo kahapon, ang bag na bagong koleksyon na dumating ngayong umaga, at ang takong nasuot mo ngayon, pwede bang hubarin mo yan? Binili yan gamit ang pera ng mga Mendoza. Hubarin mo na ngayon din. Si Carmen, hindi makapaniwala, ay tiningnan ang kanyang mga paa. Ang limitadong edisyon na takong, na iilan lamang sa mundo, ay balot na ngayon ng putik, ang simbolo ng pribilehiyo na ginamit niya para hamakin ang iba. Hubarin mo, babaeng walang hiya. Nang sabihin ko iyon ng mahina, si Carmen, na nanginginig ang mga kamay, ay hinubad ang kanyang sapatos at nanatiling nakatapak sa malamig na putik. Ya. Pagkakita sa eksena, muling tumawa si Anton. Nababagay sa'yo, Mama. Wala na akong pera. At ikaw din. Parehas na tayo. Ya, Anton, ikaw din. Ang samahan ng pamilya, kapag nawala ang pera, ay mauuwi sa ganito. Ang gulo na bumabalot sa pamilya Mendoza ay nag-ibayo mula sa isang trahedya patungo sa isang komedya. Pinanood ko ang trahedya ng hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Nalubog sa isang malalim na katahimikan. Ang pagmamasid sa kalaban na nanghiya sa aking anak, na pinilit na gumapang sa putik, ay nagbigay sa akin ng isang nakakatuwang kasiyahan na hindi mailalarawan ng salitang paghihiganti. Doon na umalingaunggaw ang isang bago at malakas na anunsyo mula sa helicopter na naghihintay sa himpapawid. Breaking news. Inaprubahan ng Board of Directors ng Mendoza Group ang pagtanggal kay Ricardo Mendoza bilang presidente at kay Anton Mendoza bilang executive director. Bukod pa roon, inanunsyo nila na hihilingin nila ang pagtatalaga kay Isabel de la Vega bilang bagong presidente. Anong sabi mo? Nanlalaki ang mga mata. Tumingala si Isabel sa langit. Isabel, ito ang nararapat na lugar na iniwan sa iyo ng tatay mo. Niyakap ko siya sa balikat. Ngunit ang anunsyong ito ang tuluyang sumira sa huling hibla ng katinuan ng bagsak na si Carmen. Presidente Isabel? Ang ahas na patay gutom na, yun uupo sa silya ko? Ang mga mata ni Carmen ay dumilim ng nakakapangilabot. Hindi ko papayagan. Hindi ko kailanman papayagan. Kung mamatay ako, isasama kita. Ang inilabas ni Carmen mula sa kanyang bulsa ay isang lihim na lason na itinago ni Mr. Mendoza. Inihanda niya ito. Hindi para sa sarili niya, kundi para ihagis kay Isabel. Nay, mag-ingat po kayo. Sa sandaling itinulak ako ni Isabel, ang likidong inihagis ni Carmen ay lumipad sa ere. Ngunit bago pa man umabot ang likido sa sinuman, isang putok na nagmula sa likuran ang bumasag sa hangin ng bukid. Bang! Isang tuyong putok ang pumunit sa hangin ng bukang liwayway. Si Carmen ay naglabas ng maikling sigaw at nanigas. Ang maliit na bote na kanyang itinaas para ihagis kay Isabel ay sumabog sa libu-libong piraso sa hangin at ang malapot na itim na likido na laman nito ay tumapon sa putikan.
Iyon ay isang precision shot gamit ang isang rifle. Isang elite sniper mula kay Vargas ang bumaril mula sa helicopter sa malayo. Ah, ang huling baraha ko, si Carmen, nakatingin sa mga bubog ng bote, ay nagsimulang manginig ng matindi. Nay, ayos lang po ba kayo? Si Isabel sa aking mga bisig ay humihinga ng mabilis habang nakangiti. Niyakap ko siya sa balikat at tiningnan si Carmen ng may malamig na mga mata. Doña Carmen, anong nakakaawang pag-arte hanggang sa dulo. Pero hayaan ninyong, para tapusin ito, ituro ko sa inyo kung gaano kapuno ng kasinungalingan ang marangal na angkan na iyan na gustong-gusto ninyong protektahan. Tiningnan ko si Ines. Ang de facto na pinuno ng mga Mendoza ay bumuntong hininga ng malalim at inihagis ang isang lumang sobre sa paanan ni Carmen. Ano ito? Pinulot ni Carmen ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay isang result ng medical check-up mula sa isang university hospital na may petsa mula halos 30 taon na ang nakalipas. Sa sandaling mabasa ni Carmen ang dokumento, ano ito? Kasinungalingan ito. Peke ito. Ang kanyang sigaw ay basag sa takot. Hindi yan peke. Ikaw ang mas nakakaalam niyan kaysa kaninuman, malamig na sabi ni Ines. Si Ricardo, dahil sa epekto ng isang aksidente 10 taon na ang nakalipas, ay naging baog. Nangyari iyon bago pa kayo ikasal. Ano? Si Anton sa putikan ay inangat ang kanyang mukha, nagulat. Kung ganoon, Anton, kaninong anak si Anton? Sinadya kong itanong iyon ng may kalupitan. Natahimik si Carmen, o mas mabuting sabihin na wala siyang ibang magawa kundi manahimik. Ang nakakabaliw na galit kanina ay nawala sa kanyang mukha at, sa halip, isang hindi mailalarawan na desperasyon at kahihiyan ang nangingibabaw sa kanyang ekspresyon. Ines, sabihin mo sa kanya, sino ang lalaking ito? Anton, hindi ka anak ni Ricardo. Ang mga salita ni Ines ay umalingaw-ngaw tulad ng isang sentensya ng kamatayan. Ikaw ang anak na naging bunga ng pakikiapid ni Carmen sa isang opisyal ng kalabang kumpanya ng Mendoza Group noon. Niloko ni Carmen si Ricardo at pinalaki ang anak ng ibang lalaki bilang tagapagmana ng mga Mendoza, lahat yan bilang isang masamang kasangkapan para patibayin ang sarili niyang posisyon. Hindi, kasinungalingan. Hindi ako anak ng mga Mendoza. Nawala ang liwanag sa mga mata ni Anton. Siya ay ipinagmalaki bilang isang piling tao na may dugong Mendoza at gamit ang iisang pagkakakilanlan na iyon ay tinapakan niya ang iba. Ngayon, ang pagkakakilanlang iyon ay gumuho mula sa pundasyon nito, dugong putik. Walang kwentang ahas. Tiningnan ni Anton ang kanyang mga kamay na nawalan ng lakas. Nay, lumalabas na ikaw pala ang pinakamaruming sinungaling sa lahat. Para saan? Para saan ko inabuso si Isabel at ang batang ito? Ibinaling ni Anton ang kanyang tingin sa tiyan ni Isabel. Doon naninirahan ang buhay na nagmana ng marangal na kalooban ni Fernando de la Vega na sinubukan niyang patayin dahil itinuturing niyang dugong putik. Kumpara doon, gaano kahungkag at kasinungalingan siya. Hindi ganoon. Ikaw ang aking pagmamalaki. Ikaw sana ang magiging hari ng mga Mendoza. Si Carmen, nawawala sa sarili, ay sinubukang kumapit kay Anton. Bitawan mo ako, nakakadiring babae. Itinulak siya ni Anton. Dahil sa'yo, dahil sa tanga mong obsesyon sa pamilya, naging halimaw ako. Anong uring kamahalan? Anong edukasyon? Ang nakakaawang eksena ng mag-ina na nagpapagulong-gulong sa putik. Ang mga insultong salita ni Carmen na ikinuwento sa akin ni Isabel. Ang batang nasa sinapupunan ng patay gutom na ahas na iyan ay hindi maaaring magmula sa aming kagalang-galang na angkan. Ang lahat ng mga salitang iyon ay naging isang dambuhalang bumerang na bumaon sa sarili nilang mga dibdib. Pinanood ko ang eksena ng walang kahit katiting na awa. Ang katahimikan ay ang pinakamalaking paghamak na maiaalay ko sa kanila sa sandaling iyon. Senyora, dumating na po ang sasakyan ng piskalya, ulat ni Valderrama. Mabuti, ang dalawang residente ng isang kastilyo ng kasinungalingan. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad. Sunod-sunod na umalis ang mga sasakyan ng pulis na naghatid kina Carmen, Anton at Mr. Ricardo na nagtago hanggang ngayon. Kasabay nito, sa lahat ng media sa Pilipinas, ang pandaraya ng Mendoza Group, ang investigasyon sa pagpatay 30 taon na ang nakalipas, at ang pamemeke ng lahi ay naging pangunahing balita. Nakalipas na ang bagyo. Ngunit para sa amin ni Isabel, may isang malaking desisyon pa
na kailangang gawin. Nay, gusto kong dalhin ng batang ito ang apelyido ng tatay ko, hindi ang sa mga Mendoza. Lumapit sa akin si Isabel at, naliligo sa sikat ng araw sa umaga, ay sinabi ito. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na isang takot na anak, kundi puno ng isang magandang dangal na nararapat sa isang taong magiging pinuno ng isang nasyon. Gayunpaman, ang kwento ay hindi nagtatapos sa isang masayang wakas dito. Isang pangungusap na sinabi ni Ricardo Mendoza sa huling sandali sa interrogation room ang muling yumanig sa amin. Sa tingin niyo ba talaga patay na si Fernando de la Vega? Nang mabunyag ang tunay na kahulugan ng mga nakakapangilabot na salitang iyon, ang kwento ng paghihiganti ay aabot sa pinaka-nakakaluwag na climax nito. Sa tingin niyo ba talaga patay na si Fernando? Ang pangungusap na sinabi ng isang nakaposas na si Ricardo Mendoza na may mapanghamong ngiti habang iniimbestigahan ay hindi lamang nagpalito sa mga investigador, kundi nagpalubog din sa akin sa isang malalim at panandali ang gulat nang matanggap ko ang ulat. 30 taon na ang nakalipas, nawala si Fernando at ipinagpalagay na nahulog sa kamay ng mga hitman na ipinadala ni Ricardo. Senyora, humihingi si Mendoza ng kasunduan sa piskalya. Kapalit ng impormasyon tungkol sa pananatiling buhay ng inyong asawa, humihiling siya na tanggalin ang mga kaso o mapababa ng husto ang parusa, balita ni Valderrama, sa pamamagitan ng telepono na may halong kapaitan sa kanyang boses. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono, nalubog sa isang malalim na katahimikan. Sa labas ng bintana, tuluyan ng nag-umaga at ang mga dahon ng mga puno ng strawberry sa bukid ay kumikinang, basa ng hamog sa umaga. Maaaring buhay si Fernando. Kung totoo yon, ano na ang nangyari sa 30 taong sakit ko? Ngunit kasabay nito, ang naramdaman ko ay isang malamig na katiyakan tungkol sa walang hanggang kasamaan ng isang lalaking tulad ni Ricardo. Isabel, manatili ka rito at bantayan ang bahay. Kailangang tapusin ni nanay ang isang bagay. Nay, huwag po kayong masyadong magpakapagod. Huwag kayong magpaloko sa mga salita niya, sabi ni Isabel. Hawak ang aking kamay nang may pag-aalala. Marahan kong pinisil ang kanyang kamay at sumakay sa itim na sedan na inihanda ni Vargas. Ang destinasyon ay ang detention center kung saan nakakulong si Ricardo. Sa harap ko, sa kabilang gilid ng security glass, si Ricardo, nakabaliktaran ng nakakaawang figura niya, ilang oras ang nakalipas, ay umayos ng upo at tila nabawi ang yabang ng dating presidente ng isang imperyo ng negosyo. Ang tagal nating hindi nagkita, senyora? O baka dapat sabihin kong Senyora de la Vega? Sabi niya. Ipinapakita ang kanyang nakaposas na pulso habang ngumiti ng mapangutya. Gusto mong malaman kung nasaan si Fernando? Hindi siya patay. Hinayaan ko siyang mabuhay. Nasa isang lugar siya, naging parang buhay na bangkay, pero humihinga pa. Ngayong alam mo yan, makakaya mo ba akong ipakulong ng ganoon na lang? Si Ricardo, kumbinsido na hindi ko pa nakakayanan ang pagkawala ng aking asawa, ay inilalaro ang kanyang huling baraha. Mr. Mendoza, wala kang ipinagbago sa loob ng 30 taon, sinabi ko ng mahinahon at malamig. Palagi mong kinukuha ang kahinaan ng iba at ginagamit ito bilang panawad. Pero nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Pagkakamali? Aba, matapang. Sinabi mong hinayaan mong mabuhay si Fernando. Hindi ka nagkakamali. Pinalabas ni Fernando ang sarili niyang kamatayan at nag-iipon ng mga ebidensya para maikulong ang isang halimaw na tulad mo sa ilalim ng aking proteksyon. Ano? Nawala ang ngiting mapangutya sa kanyang mukha. Nanahimik ako at kinuha mula sa aking bulsa ang isang kamakailang litrato. Sa larawan ay isang matandang lalaki na naka-wheelchair sa isang rehabilitation center sa ibang bansa, ngunit may matatag na tingin na nakatitig sa akin. Siya, walang duda, ay ang aking asawang si Fernando. 30 taon na ang nakalipas. Muntik nang hindi makatakas si Fernando sa mga mamamatay tao na pinadala mo at nakarating siya sa akin. Nag-usap kami. Ang akusahan ka ng kulang sa ebidensya noon ay mapapatahimik lamang gamit ang pera at kapangyarihan. Kaya naman nagpa siya kaming palabasin ang kanyang kamatayan. Hinintay naming bumaba ang gwardiya mo na mamukadkad ang Mendoza Group tulad ng isang higanteng lason na bulaklak at ang bulok na bunga nito ay hindi na maitago. Pinili niyang mabuhay bilang patay hanggang sa dumating ang araw na iyon. Hindi, imposible. Hinampas ni Ricardo ang mesa na parang baliw. Ibig sabihin, nagmukha akong tanga na pinaglaruan ninyo sa loob ng 30 taon? Kasinungalingan yan.
Kailangan kasinungalingan yan. Kung ganoon, bakit mo hinayaang mangyari yon kay Isabel? Kasama ba sa plano ninyo ang pagdurusa ng anak mo? Hindi. Isa itong pagkakamali sa parte ko. Ang mahulog ang loob ni Isabel sa anak mo. Isang lalaking nagdadala ng dugo ng napakasamang nilalang. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng pamilya de la Vega. Kaya naman sinadya kong ipagkatiwala sa inyo ang aking anak para makita mismo ni Isabel ang tunay ninyong pagkatao gamit ang sarili niyang mga mata. Tumayo ako at tiningnan si Ricardo sa likod ng salamin. Sa aking mga mata ay wala na kahit katiting na awa. Naintindihan na ngayon ni Isabel hanggang sa kanyang mga buto ang inyong kababawan at nagpa siyang akuin ang responsibilidad na pamunuan ang pamilya de la Vega, Mr. Mendoza. Ang buhay ni Fernando na akala mo ay ang huling baraha mo ay bahagi lamang ng mga ebidensya na naisumite na sa piskalya. Tahimik na pinapanood ni Fernando ang lahat sa buong panahong ito, binabantayan ang kinabukasan na dapat protektahan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang mabigat na pinto ng interrogation room ay bumukas. Hindi lamang ang piskal ang pumasok, kundi pati na rin ang isang hindi inaasahang tao. Ilang mga batang executive ng Mendoza Group at ang presidente ng pinakamalaking national bank na hanggang ngayon ay nanatiling neutral. Sila ay mga kasabwat na lihim na kinausap ng aking asawang si Fernando at naghanda sa pagbuwag ng Mendoza Group, Ricardo Mendoza. Kakakuha lang namin ng isang video message mula mismo kay Mr. Fernando de la Vega na naglalaman ng matinding testimonya tungkol sa tagong account na mayroon ka sa isang Swiss bank at sa tangkang pagpatay sa kanya. Dahil dito, ang posibilidad ng isang kasunduan ay ganap na naibasura. Sa pagkakataong ito ay nawalan siya ng lahat ng lakas at dumulas mula sa upuan patungo sa sahig. Sa kanyang isipan, siguro'y umaalingaw-ngaw ang balita na ang pangalang Mendoza na itinayo niya gamit ang ninakaw na teknolohiya ay binubura na mula sa lahat ng media at pinapalitan ng pag-aayos bilang De La Vega Future Technologies. Sige, tapusin na natin ito. Lumabas ako ng interrogation room at sinabi kay Valderrama na sumundo sa akin. Carmen Mendoza at Anton, ibigay niyo ang huling dagok sa mag-inang yan. Ipakita niyo sa kanila nang hindi nag-aaksaya ng isang segundo kung ano ang ibig sabihin ng insultuhin ng mga De La Vega at pilitin silang gumapang sa putik. Pabalik sa bukid, kinuha ko ang smartphone ko. May mensahe ako mula kay Isabel. Nay, gusto kong makita si tatay, pero bago yan, magpapaalam muna ako sa mga taong nanakit sa akin. Papunta na si Isabel sa detention center kung saan nakakulong sina Carmen at Anton, nawasak at malapit nang mawalan ng matitirhan. Doon, malapit nang magsimula ang pinaka-nakakaluwag na climax. Sa malungkot na visiting room ng detention center, ay matatagpuan ang nakakaawang figura ni na Carmen at Anton, na minsan nang nagpasarap bilang reyna at prinsipe ng isang imperyo ng negosyo. Suot nila ang parehong maputik na damit, hubad ang kanilang mga fur coat, at nakaupo sa malamig na sahig. Tok-tok. Mga tahimik ngunit matatag na hakbang ang umalingaw-ngaw. Bumukas ang pinto at pumasok si Isabel, nakasuot ng isang elegante ngunit simpleng damit. Sa kanyang mga mata ay wala na ang takot tulad ng dati. Kumikinang ito ng may dangal bilang tagapagmana ng isang nasyon. Isabel, ikaw yan. Isabel, di ba? Dumamba si Carmen sa mga rehas na tila gusto nitong kumapit sa kanya. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Magiging bagong presidente ka na, di ba? Kung ganon, tulungan mo ako. Kausapin mo ang matandang yan. Isabel, parang awa mo na. Si Anton, na may mukhang pumangit dahil sa luha at sipon, ay lumuhod din. Ako ang nagkamali. Hindi ko makalaban si Mama. Magsimula tayo ulit. Para sa kapakanan ng bata. Magiging alipin mo ako habang buhay at magtatrabaho para sa'yo. Sa harap ng nakakaawang pagsusumamo ng dalawa, pinanood sila ni Isabel ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Ang kanyang malalim na katahimikan ay lalong nagpainit sa pagkabalisa ni na Carmen at Anton. Huwag kang manahimik. Magsalita ka. Walang utang na loob na ahas na patay gutom. Nandyan ka kung nasaan ka man dahil kinuha kita sa pamilya Mendoza. Tuluyan nang ipinakita ni Carmen ang kanyang tunay na pag-uugali at sumabog sa galit. Dahan-dahang ibinuka ni Isabel ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay nakakagulat na mahinahon at malamig. Biyanan. Hindi Carmen. Naaalala ko pa. Salita por salita. Ang mga sinabi niyo. Marahang hinaplos ni Isabel ang kanyang malaking tiyan.
Ang batang nasa sinapupunan ng maruming ahas na patay gutom na ito ay hindi maaaring maging bahagi ng aming kagalang-galang na angkan. Sabi niyo, hindi ba? Pero ano ang totoo? Si Anton, na tinawag niyong kagalang-galang na angkan, ay walang ni isang patak ng dugong Mendoza. At itong batang dinadala ko sa aking sinapupunan, na tinawag ninyong dugong putik, ay ang apo ng aking amang si Fernando, ang tunay na nagmamay-ari ng buong teknolohiya at mga ari-arian ng Mendoza Group. Humakbang si Isabel at direktang tiningnan si Carmen sa mga mata. Sino ang magnanakaw at sino ang totoo? Naiintindihan niyo na ngayon, di ba? Walang masabi si Carmen at napahandusay. At ikaw? Malamig na tiningnan ni Isabel si Anton na nakadapa sa sahig. Magtatrabaho bilang alipin buong buhay? Huwag mo akong patawanin. Kahit isang araw, hindi ka nagtrabaho sa tanang buhay mo. Ang perang ginastos mo ay maruming pera na ninakaw ng tatay mo mula sa resulta ng pananaliksik kung saan itinaya ng tatay ko ang kanyang buhay para protektahan. Wala kang kahit isang sentimong halaga o kahit isang sentimong karapatan. Inilabas ni Isabel ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa at idinikit ito sa acrylic glass. Ito ay isang demandang pangpinsala na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso laban sa inyo ng personal para sa pang-aabuso, panlalait, psychological suffering, at ang pagbabalik ng mga benepisyong nakuha mula sa hindi tamang paggamit ng teknolohiya ng aking ama. Kahit pagkatapos ninyong makalabas ng kulungan, mabubuhay kayo sa natitirang bahagi ng inyong buhay pasan-pasan ang utang na ito. Bilyon? Hindi namin kaya yan. Imposible. Sigaw ni Anton. Kung hindi ninyo kaya, gugugulin ninyo ang natitirang bahagi ng inyong buhay na nagbabayad nito ng literal na gumagapang sa putik. Ang mga salita ni Isabel ay pagbabalik ng mga lumang insulto ni Carmen, ngunit 100 beses na mas matalim. Sa sandaling iyon, ang pinto ng visiting room ay muling bumukas at pumasok ang mga pulis para dalhin sila. Hindi! Bitawan niyo ako! Ako si Carmen Mendoza, ang asawa ng presidente. Isabel! Huwag mo akong iwan. Mahal kita. Sumisigaw at nanlalaban ang mag-ina parang baliw, ngunit umalingaw-ngaw lang sa wala ang kanilang mga boses. Mula sa mga kasabwat ng mga Mendoza sa paligid nila, wala na ni isang natira. Si Isabel, habang nakatalikod sa dalawa na dinadala palayo, ay ibinato ang kanyang huling dagok. Paalam, maglaho na kayo sa buhay ko habang buhay, Clan Mendoza. Sumara ang mabigat na pinto at bumalot ang katahimikan. Ang mga sigaw ng dalawa ay unti-unting nawala sa malayo. Huminga ng malalim si Isabel at lumabas ng visiting room. Doon ay hinihintay ko siya at, sa isang wheelchair, isang lalaking nasisinaga ng araw sa umaga. Tatay! Tumakbo si Isabel at hinawakan ang kanyang kamay. Ang 30 taong pagkakahiwalay ay natapos din. Isabel, lumaban ka ng napakahusay, sabi ni Fernando nang umiti ng payapa habang nakatingin sa akin. Patawad kung naiwan kitang lumaban mag-isa sa loob ng 30 taon. Wala yon, Fernando. Ang batang iniwan mo sa amin ay pinawi ang kadiliman ng mga Mendoza gamit ang sarili niyang liwanag. Pinagmasdan namin ang tanawin ng syudad mula sa burol ng aming lupain. Sa lugar kung saan nakatayo noon ang malaking mansyon, may itinatayo ng bagong gusali na may pangalang De La Vega na nakaukit. Naglaho na ang Mendoza Group at ipapanganak ang bagong De La Vega Future Technologies. Lahat ng masasama ay nakagapos na sa batas, ngunit ang tunay na kaligayahan sa kwentong ito ay magsisimula pa lamang. Sa bukid kung saan namumulaklak ang mga strawberry, gagawin namin ang aming unang hakbang bilang isang tunay na pamilya. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon ng bagyo. Sa aming bukid sa kabundukan ng Benguet, ang mga strawberry na nasisinaga ng banayad na sikat ng araw ay muling huminog ngayong taon. Mapula at matamis. Tuwing umiihip ang hangin, isang matamis at sariwang amoy ang humahaplos sa aming mga ilong na nagpapaalala sa amin na ito ang pinakamapayapang lugar sa mundo. Nay, tingnan nyo, ang mga strawberry ngayong taon ay parang mas makatas kaysa dati. Ang pisngi ni Isabel, na nakangiti habang sinasabi ito, ay wala ng pasa o pamamaga. Ngayon ay kumikinang na ito ng malusog na pamumula. Ang kanyang malaking tiyan ay nagbabadya ng malapit na pagsilang ng isang bagong buhay. Totoo yan, Isabel. Ang iyong pagsisikap ay nagbunga. Dahan-dahan kong nilagay ang isa sa mga bagong pitas na strawberry sa kanyang basket. Si Isabel,
Kahit na inako ang pagkapresidente ng ni-restructure na De La Vega Future Technologies, ay piniling gugulin ang kalahati ng linggo rito sa bukid. Nakikipag-ugnayan sa lupa. Pakiramdam ko hindi ko mapoprotektahan ang teknolohiya na iniwan ni tatay kung hindi ko alam ang init ng lupang ito. Totoo sa kanyang mga salita, siya ay lumaki ng kamangha-mangha, malakas at maganda. Bilang isang negosyante at isang babae, huwag mo siyang masyadong pagkapagurin. Nasa tiyan ni Isabel ang ating pinakamahalagang kayamanan. Ang nagsasalita habang gumagamit ng pruning shears sa di kalayuan ay si Fernando, na iniwan na ang wheelchair at bumuti na ng husto, kaya nakatapak na siyang muli sa lupa, gamit ang sarili niyang mga paa, pagkatapos ng 30 taong blanco, nakikipaglaban sa dilim na parang patay. Ngayon, sa wakas, bilang si Fernando de la Vega, nilalasap niya ang tuwa ng mabuhay sa ilalim ng araw, kasama ang kanyang minamahal na pamilya. Tay, masyado kang nag-aalala, sabi ng doktor. Maganda ang kaunting ehersisyo, nakangiting sabi ni Isabel ng masaya. Tuwing naririnig ko siyang tumatawa, isang init ang bumabalot sa aking dibdib. Ang mga malaimpyernong araw na iyon ay tila napakalayo na, at ang panahong nabubuhay kami ngayon ay napakatahimik at payapa. Samantala, ang kapalaran ng mga Mendoza ay matatagpuan sa isang lugar na napakalayo sa kapayapaang ito. Hinatulan si Ricardo Mendoza ng mabigat na parusa sa kulungan nang walang posibilidad ng parol dahil sa tangkang pagpatay, malawakang tax evasion at obstruction of justice. Siya na dating naghari bilang isang hari ng imperyo ay ginugugol ngayon ang kanyang mga araw bilang isang malungkot na matandang lalaki, nakalimutan ng lahat sa likod ng malamig na rehas na bakal. Nakuha rin ni na Carmen at Anton ang nararapat sa kanila. Nabaon sa utang dahil sa pagkumpiska para bayaran ang malaking danyo sa mga De La Vega. Pinalaya sila sa kanilang pinakamamahal na Metro Manila at, ayon sa usap-usapan, ay nakatira sa isang mumurahing apartment na malayo sa sibilisasyon. Si Carmen, na tinawag ang sarili na bulaklak ng alta sosyedad, ay nahaharap sa napakatinding panghaharas ng publiko kaya kailangan niyang itago ang kanyang mukha kapag bumibili sa palengke. Si Anton, na hindi pa nakapagtrabaho kailanman, ay hindi tumatagal sa kahit anong trabaho at, ayon sa naririnig namin, ay hirap na hirap maghanap buhay bilang isang hamak na manggagawa na dati niyang minamaliit, kumikita lang ng sapat para makabili ng pangaraw-araw na tinapay. Kung ano man ang iniisip nila ngayon, kung ano man ang sinasabi nila, ay wala na sa amin at wala na kaming pakialam. Basta ang alam ko lang, ang parira lang minsan nilang sinabi sa amin, mabuhay kayong gumagapang sa putik, ay maiintindihan na nila ng personal sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nay, anong tinitingnan mo? Usisa sa akin ni Isabel. Wala, iniisip ko lang kung gaano kaganda ang kalangitan. Tiningala ko ang langit at huminga ng malalim. Ang paghihiganti na tahimik kong pinagdesisyonan noong gabing iyon ng bagyo, habang yakap ang aking anak. Ngayon ay sigurado na ako na hindi ito isang laban para kamuhian ng isang tao, kundi para mabawi ang tanawing ito. Nang hapong iyon, biglang napangiwi si Isabel sa sakit. Aray, Isabel, ayos ka lang ba? Nay, parating na yata ang bata. Mabilis kaming naghanda at pumunta sa ospital gamit ang sasakyang minamaneho ni Fernando. Habang naghihintay sa labas, mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking asawa. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si Isabel. Napakatapang na babae niya. Oo, siya ang bagong pamilya na nagmana ng dugo ng mga De La Vega. Siguradong magdadala siya ng isang napakagandang kinabukasan. Ilang oras ang lumipas nang marinig namin ang isang iyak ang malakas at masiglang iyak ng isang sanggol na babae. Sa sandaling makita ko ang mukha ng sanggol na dinala ng nurse sa akin, hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Ang kanyang mga mata ay parang kay Fernando, at ang tangos ng ilong niya ay kopyang-kopya kay Isabel. At higit sa lahat, ang kanyang maliliit na nakakuyom na kamao ay umaapaw sa lakas ng buhay na parang handang mabuhay nang hindi sumusuko sa anumang hirap. Nay, gusto ko siyang pangalanang Lucia, sabi ni Isabel habang yakap ng may lambing ang sanggol sa kama. Para ang mainit na liwanag na ito, gaya ng araw na prinotektahan ninyo ni tatay, ay palaging nakapaligid sa kanya. Napakagandang pangalan. Lucia, isang kahanga-hangang pangalan. Nakangitiring tiningnan ni Fernando ang kanyang apo na nanliliit ang mga mata. 30 taon. Isang nawasak na pamilya. Isang ninakaw na panahon. Isang inapakan na dignidad.
ngunit hindi kami sumuko. Tulad ng isang bulaklak na sumisibol sa putikan. Sa putik namin nahanap ang aming tunay na lakas. Pagdating ng takip silim, umupo akong mag-isa sa isang bangko sa bukid habang pinagmamasdan ang kabundukan na kinulayan ng pula. Isang malalim at ganap na katahimikan. Wala nang dapat katakutan pa rito. Walang mang-iinsulto, walang mananakit. Tanging ang mga gintong bunga na namumunga ng sagana at ang hininga ng isang bagong buhay. Nay! Ngumiti na si Lucia. Umalingaw-ngaw ang nasasabik na boses ni Isabel mula sa loob ng bahay. Tumayo ako at naglakad patungo sa tahanan kung saan hinihintay ako ng aking mahal na pamilya. Balot sa amoy ng mga strawberry, ang bagong kwento ng mga De La Vega ay nagsimula pa lamang. Ipagpapatuloy namin ang aming buhay sa lupang ito, kasama ang lupa, kasama ang pamilya, taglay ang karangalan, sa isang saganang buhay na kumikinang, gaya ng ginto.